Ako anything na nightmare po, no? Anything, kahit Panaginip hindi. po, good or bad? Good or bad? Wala, bad na yung naalala ko tuloy. Basta anything that connects with my family. Especially with, nasa Saudi kasi sila, like my mom and my dad nasa Saudi ngayon. So anything na masama na konektado sa kanila, ay, hindi ko makakalimutan yun. I would wake up crying all the time. So yun. Ikaw? Tsaka, Lagi kong kinukwento nakwento ko na yata sa'yo. Meron akong, panaginip na medyo recurring lagi. Lagi ko siya na panaginipan. Bago pa po ako mag-artista, na naging co-host daw ako, mainstay ng Eat Bulaga. So, kaya ko siya naaalala kasi napapanaginipan ko na siya nang hindi pa ako artista. Nawiwirduhan din ako ba't ako mag-host ng Eat Bulaga. Tapos ngayon, naging artista ako. Tapos my first management is APT Entertainment. So, kaya hindi ko makakalimutan yung panaginip ngayon. And my first variety show na nag-host ako na mainstay is also produced by APT Entertainment. Yeah. pero sa Itbulaga, hindi ka ba nag-host or something? Hindi po. Nag-guest po. Kaso masyado nang maraming gwapo dun eh. Pag inagdag ako lalo na si Kuya Jose eh. Okay, maraming salamat. Thank you po. Congratulations po. There you have it. That was Robert Cagentino of Manila Bulletin. For our next question, we have Jeff Fernando of Daily Tribune. Hello po. Hi, Sir Jeff. Hello po. Para kay Jero at kay Kim. Ayan, dahil sobrang familiar niyo na sa isa't isa, pag may project na magkasama kayong ganito, paano nagiging asset yun na kilala niyo na isa't isa sa pag-atake niyo sa mga eksena niyong dalawa? Siguro, isa sa advantage, like, meron kaming project na hindi pelikula pero play, na pagising sa umaga, automatic, throw lines kagad kami. Diba kasi yung wala pang masyadong iniisip yung utak mo. Tapos, pag nag-throw lines ka kasi nun, tatatak kasi yun sa buong araw yung mga linyang yun eh. So may ganun kaming advantage, sobrang advantage yun. Kasi you don't need to do throw lines anymore sa eksena. Or since kabisado na yung linya, mas alam niya na yung tirada sa eksena. And also, advantage din na alam na namin yung hinga ng bawat isa. Okay. Kim, ikaw, ginugulat mo rin ba siya minsan? May ginagawa kang wala naman sa rehearsals niyo, bigla mong gagawin pag actual take na para lang maiba? Yes. Opo. Dito sa Wonderful Nightmare, wala masyado. Kasi kailangan talaga kung ano yung sabi ni Direk. Yun yung usapan namin. Yun yung kailangan kong gawin. Kasi basically, it's two different people in a way, but it's just one person. So kailangan sobrang precise. But yung nagulat na lang si Direk na nasama siya sa pelikula was not here. It was in an XU na movie din namin. Kasi yung pelikulang yun, harot-harot ako. So yung eksena doon na parang didilaan ko siya. Kimuli na po yun. Hindi po yun yung character ko ng an XU. Na sinama pala ni Direk sa edit kasi tawang-tawa sila. Okay. Isang question na lang para ulit sa inyong dalawa. Meron ba kayong pwedeng i-share sa amin para sa next chapter ng love story niyong dalawa na malapit na bang mangyari? Sa wedding, meron na ba pwedeng i-share na detail? Next month na po, Okay. sa March. Next month. Sa church ba to? Garden? Beach? Ayun lang. Opo, hindi po siya sa Manila eh. Hindi po Okay. siya sa Manila. Pero sa Philippines naman. Opo. Hanggang doon lang yung budget. Patuloy na po yung budget namin. Pwede na po yun. Pilipinas lang. Baka makulong na kami pag sa ibang bansa. Okay. Dahil pareho naman kayong personality, i-open nyo ba sa media? For Ako po yung nag-design nito, tinanong ako ni Gerald din. Nung kasing, honestly, meron yung proposal kasi ni Jer
Nagulat ako na una siyang nalaman ng mga tao bago ko siya i-post. Okay. Kasi na-post na siya agad yung full na speech ni Gerald ng proposal niya. So I think itong wedding na to, sa amin na po muna siya. Okay. But of course, i-share naman po namin. I-share naman po namin on the day, of course. Okay. Pero may magiging role si Mac Tumang. Ah, yes. Mm. Mac will be creating my dream gown. Okay. Diba? Artista, manalo. Okay. Hindi artista. Okay. Thank you and congratulations. Thank you Thank po. you po. Thank you. Thank you. That was Jeff Fernando of Daily Tribune. Up next, we have Miss Aster Moy of TikTok, People's Journal, and Filipino Star ngayon. Alam mo, ang galing mo, Jeff, at saka si Bobby. Yung tatanong ko, yung dalawang yun. Nauunahan ako, paano yan, Kim? Nakatita. Oo, di ba? Oo. Ang galing yung magtago. Kasi August 2024 pa kayo nag-engaged. Pero why only next month? Why only this year? Na nag-decision kayo, why not last year? Ipon po. Ipon po. And, well, gusto po kasi namin din ni Jet na ma-experience muna yung may time, yung hindi kami magmadali. And at the same time kasi my dad, nasa Saudi siya eh. So, bihira lang siya makakabalik, tsaka ano. So, there's a lot of factors also, family namin. So, yeah, I think ngayong year naman na to po is the perfect time for us. So your family will, darating sila dito sa Yes. wedding. Oh, that's good. Oo. At syempre naman si Je, ma'am niyo lang, di ba? Opo. Oh, your mom. Opo. So, gusto ko i-connect dito sa title. Ano yung, sa palagay nyo, yung wonderful nightmare yung dalawa na kayo na? Ha? Na hanggang panaginip na dadala nyo. Hanggang panaginip, nadadala ko yung pagiging makakalimutin ni Kim magsoli ng mga gamit. every day kasi yun yung inaasikaso ko eh. Pagising ko ng umaga, yung mga nakaligtaan niyang isuoli sa lalagyan, ako yung sinusoli ko. Susoli. So I think it's the nightmare that I'm learning to love and have a relationship with. Yan. Ako, yung kung magagalit ba siya kasi hindi ko naligpit ang mga bagay-bagay na meron akong pero si Jack kasi pag meron siyang hahanapin, tita, nasa na yung measuring tape? Nandyan. Tapos wala pala doon. So, magagalit na siya. So, ayun yun. Pag may hindi nahanap sa amin pong bagay, sa aming tinitirhan, hindi na po mahanap yun. Hindi na po. Ganun yun. Ganun sa amin. Tanggap na po niya yan. Bibili na ng bago. Yun po. Direk, this is your second movie together with them, di ba? Yes po. Oo. Sabi mo nga, na-develop nyo na yung pagiging magkaibigan. But in every project, di ba, meron kayong nadidiscover pa rin. Ano yung, habang tumatagal yung pagkakaibigan nyo, ano ang mas na-discover nyo pa sa isa't isa? Siguro kay Kim, kasi siya yung mas matagal in terms of screen time at saka mas maraming shooting. Though, onting number of days lang naman yung nila. Siguro kay Kim, it's more of yung depth, yung lalim ng sa pag-arte, sa paghugot ng emosyon. Kaya super challenging din kasi yung pelikula kasi hindi lang siya comedy. Heartwarming, meron siyang kurot sa puso, no, na kailangan at one point, sabi ko kay Kim, dapat hindi ko siya makita na as Kim. Dapat as Louie siya or as Jane. Hindi siya as Kim. Lalo na hindi siya as yung katulad nung ginawa namin nung An-XU. Para totally different. And yung dedication niya dun sa role, no, sa pagganap dun sa character, yun naman yung in-admire ko, no. Lalo na kasi mahilig ako sa mga, as a drama, talaga ako, mahilig ako sa drama enthusiast talaga ako. I mean, mahilig ako sa mga drama films. Kaya nung ginagawa namin to, todo
kung makamotivate naman kami sa isa't isa. Wagas din, no? So yun. So, kay Jen naman, it's always fun to work with him. Very generous. Palaging, mas wala na yung walls. Mas, kumbaga, kaya na namin magbiruan sa isa't isa. Lalo na with the same, we also did it with the same crew. And almost the same staff, no? So, halos, yung friends of friends din yung mga DOP ko, yung AD ko, yung script ko namin. So very, ang comfortable lang nung set. Very transparent. Ganon. Lastly, actually sa inyo na rin tatlo, since this is an adaptation, di ba, of a Korean movie, paano nyo ito pinaghandaan? How much percent of the original ang kinuha nyo dito sa pelikula? Or basta yun, paano nyo pinaghandaan yung pelikula? Creatively, when I was reading the script, hindi naman siya ganun lumayo eh. I must say, ang ganda ng pagkakasulat ni adapted screenplay by Rod Marmol and Easy Ferrer, no? So, they were the ones who adapted the screenplay. And hindi siya masyadong lumayo sa original, pero mas nagilang siyang Filipino. Yung characters, yung world na ginalawan ng mga bida, mas Filipino. At the same time, yung mga issues na binabato about society, about these times, yun yung naging mas current. Yun po. I think the difference, no, tita, kung sakali man. Yun, same with si kay Direk, kasi doon lang siya magbabago in a way kung paano namin siya gagawin na Philippine version. But the script is the same. It's, although preparation kasi namin ni Je, supposedly, hindi namin papanoorin. Dapat, yun yung plano ko eh, hindi ko papanoorin yung movie. Pero ako, meron akong parang kailangan ko siyang panoorin. So, pinanood namin siya together. And I think, ang pagkakaiba lang is how I would portray the mother. I think, kung paano, I think yung nag-try siya nung medyo latter part, baka mas-spoil ko. So nung medyo gumagaan na yung loob niya sa mga kids. And I think kumuha ako doon sa kung paano ako pinalaki ng nanay ko. Dahil, di syempre, as a Pinay, kung paano yung nanay ko makitungo sa akin. So, doon ako kumuha ng onting idea. And I think, kasi syempre magkakaiba yan per culture kung depende yan sa magulang, diba? So, I think, yun lang ang naidagdag ko doon as a Pinay. But other than that, it's the same eh. It's the same script also eh. Siguro po to Tita, I watched the two versions, no? The first, the Korean, and the Taiwan. So that's part of my preparation. So tinignan ko kung ano yung maganda sa bawat isa na pwede kong kunin na elements. Dumating nga ako sa point na what if, para siyang paying homage lang because I love Korean drama and Korean cinema. Parang may isang shot, may mga shots lang na pinag-isipan namin nung DOP namin na, DOP ko na, what if gayahin natin tong part na to, no? So yun, kung ano yung, kung meron yung sa bawat version na yun, yung maganda doon, kinuha ko, in-incorporate ko sa paggawa ng pelikula. Kung ano yung medyo hindi ko tingin din na, hindi bagay, yun din yung inano ko. Siguro dito, mas Pinoy na Pinoy lang. Hearing my team, no, lalo na yung editor ko, na when he finished the offline editing, sabi lang niya mas Pinoy ito because he also saw the two movies in terms of emotions, in terms of mas sensibility talaga natin. Yun po. Ako, hindi ko pa napapanood yung pelikula. Base lang sa mga taping days ko. Ako, well, this is not the first time that I did a Filipino adaptation of a hit movie abroad.
it's always, para sa akin, it's always parang mas grounded yung pakiramdam pag, siguro dahil Pinoy ako, pero pag napapanood ko kasi, mas grounded. Kasi for example, nung napanood ko yung Korean version, yung social status ng character is not, hindi naman malabo, pero hindi masyadong malayo sa paningin ko. For example, kung middle class ka, kung lower class ka, or mayaman yung character. Pag Pinoy yung gumawa kasi nun, alam mo, mahirap to mayaman to eh. Ganun kasi yung Pinoy eh. So actually, that flavor, I think yun yung nakakadagdag sa idea na sobrang Pinoy. Kasi pag nakita mo yung itsura ng community kung saan nakatira yung bida, kung siya ay mahirap, naamoy mo kagad, naramdaman mo kagad yung init at narinig mo kagad yung ingay ng community. So I think that what's make it very Pinoy. Yan po. Thank you po. Thank you. That was Miss Aster Amoya. Up next, we have John Fontanilla of Barangay LSFM. Congratulations and for Kim and Gerald. Kasi sa movie yung role nyo husband and wife and you have kids. Kayo ba napag-uusapan nyo na in real life kung how many kids yung gusto nyo? Yes po. Oo, Oo. yes po. Kailangan pag-usapan. Depende sa budget. Yes po. So how many kids yung gusto nyo? For now, iniisip namin is kung ano muna yung ipagkaloob na una. Yes. Well, take it at a time lang na yun muna. And then kung bigyan ng pagkakataon at biyaya pa na magkaroon pa ng kasunod, why not? But for now, we have to focus on the reality and the perspective of every situation. So, nagpaplano muna kami ng isa. Parang ganun po. So anong klaseng parents kayo? Magiging parents Akala kayo? ko anong klaseng anak. Klaseng anak, parang no? Hindi, parents. Kumbaga, Parents po. si Gerald ba yung i-spoil mo yung anak mo and si Kim, siya ba yung medyo top na mother or baliktad? I'm sure baka makukuha kay Kimi, sobrang playful, tsaka sobrang sweet, tsaka adorable. Si Kimi sa bahay namin, pwede ko siyang panoorin lang, masaya na ako eh. Kitchen. Kitchen. As in, may ganun siyang energy. So, imagine lang na pag, halimbawa, maliit na bata, makuha yung ganung energy kay Kim. I think sobrang cute na. Basta matalino po siya. And alam naman natin yung magic nyo sa takilya and yung galing nyo pagdating sa pagpapatawa. This time, anong magic naman yung pwede nating i-offer sa mga manonood ng movie nyo? Sarap. Magic. Sarap. Ganon. Uy, bigay naman. Ganon. Hindi, ano ba? Actually, the movie, well, every movie naman na gawin namin, it's either comedy or dramedy, always showcase somehow the talent that we have, that we can show. But I think this movie will showcase more of Kim's prowess in terms of acting because this is the first time that she's gonna be portraying two characters as a lead, right? In one movie. So, dual character kasi to eh. And I think hindi lang ako, bias aside, even Derek and everyone else in the team that created this movie will agree that Kim really did a great job. Thank you. Thank you po. Thank you. That was John Fontanilla of Barangay LSFM. For our next batch, please to stand by Richard Paglikawan of Lionheart TV, Nikki Wang of Manila Standard, Jojo Panaligan of Rider PH,